So, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sallam tasliman katsira amma ba'd. So, alhamdulillah mga kapatid ay binigyan tayo ng ganitong pagkakataon para ah, ah, makadagdag ng kaalaman. Inshallah ta'ala ay ma ma-explain natin yung ibig sabihin nito ayon din naman sa tafsir ng mga ulama. Kasi hindi naman ibig sabihin na nakakabasa tayo ng Arabic or nakakaintindi ay yun na yun. Kasi marami naman mga Arabo or mga nakakaintindi ng Arabic ano din, kida-kida din. Bakit? Kasi ano naman yung mga sinusundan nila, yung sarili nilang haka-haka or sariling opinion or ano lang sa hindi maayos o hindi authentic na pagkakatafsir. So, ang ipapaliwanag natin inshallah ay tafsir din, specifically kay tafsir Sa'di ni Imam Sa'di. So, inshallah ta'ala, ang aya na ito mga kapatid, maiksi lang, pero marami siyang nilalaman na mga aral. So, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi dito, "Qul ya ibadil ladina amanu ittaqu rabbakum." So, nagsimula ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na meron siyang tinawag na kanyang mga alipin. Subhanallah. Isipin niyo ang Panginoon, ang lumikha ng daigdig. Hindi mo pa pwedeng angkinin na ikaw ay alipin ng Allah. Kahit pangalan mo pa Abdullah. 'Di ba? Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya kagad yung nag-angkin doon sa taong sinasabi niyang kanyang alipin. Kaya napakalaking karangalan nun, no? Na binanggit niya, aking mga alipin, pero hindi basta-basta na ano yung criteria na yon. So doon na kasunod, no? So hindi ibig sabihin na ikaw nag-aangkin kang alipin. Ang mas mainam na mag-aangkin na dapat ay ikaw ay tunay na alipin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sabi niya, aking mga alipin, ano yung criteria na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Unang-una ay yung amanu. Silang mga naniwala. So, alam naman natin na ibig sabihin ng Muslim at mu'min. Yung Muslim, sila yung nagsyahada. Sila yung naniwala. Kasi sa atin, sa Tagalog or sa English, pag sinabi nating mu'min or amanu, agad-agad sinasabi natin na naniwala. Those who believe. Pero sa Arabic, ibig sabihin pa niya sa pagka ikaw ay nagsyahada, pumasok sa Islam, aslamu ka pa lang. Nag-Muslim ka pa lang. Okay? May hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan na, 'di ba, na kumbaga yung pagkakaiba ng Muslim, ng mu'min at saka ng muhsin. So dito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aking mga alipin na naniniwala, okay? Hindi na sila nagsyahada, bagkus sila ay, ano bang ibig sabihin ng iman? I-review natin ang ibig sabihin ng iman, yung amanu. Para ikaw ay matawag na amanu, okay? Ikaw ay dapat nagsyahada ka, yung salita, binigkas mo talaga. At, kumbaga, amnu bil jawarih. Kumbaga, ikaw ay gumagawa doon sa iyong pinapaniwalaan. So, hindi lang basta-basta niniwala sa Tagalog. Napaka, lang niya, short. Napaka-ikli lang. Pero sa Arabic, okay, sa istilah, ibig sabihin napakalawak ng salitang mu'min or amanu. Hindi lang sila naniwala, hindi lang sila nagsyahada, kundi sila ay gumagawa, kumikilos ng kanilang pinaniniwalaan. Okay? So, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inangkin niya, aking mga alipin o aking mga alipin, na sila ay naniniwala, gumagawa ng kanilang pinaniniwalaan, amanu, dinadagdagan natin, no? Hindi lang naniniwala yan. Ittaqu rabbakum. So ito yung kanyang panawagan. Katakutan ninyo ang inyong Panginoon. Ittaqu rabbakum. So mga kapatid, lagi na lang natin na na nababasa or lagi nating narinig, lalo na ngayon tuwing Juma, yan yung laging introduction sa atin. Kung tutuusin isa pa yan sa kumbaga dapat gawin ng imam or nagkukutba, magpayo ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
So, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anong ibig sabihin niya ito na katakutan natin? Ito yung takot na magpapalapit sa iyo sa iyong Panginoon. Hindi yung takot na alam natin na, kumbaga, pag takot ka sa ahas, lalayo ka sa ahas. Ito yung takot na to, ito yung takot na magpapalapit sa iyo sa iyong tagapaglikha. Bakit? Dahil kinakatakutan mo ang kanyang parusa. Kinakatakutan mo ang kanyang matindi o masidhing pagpaparusa. So, ito yung magiging sanhi para layuan mo yung kanyang mga pinagbabawal. O kapatid, di tayo perpekto. Pero, makikita mo sa iyong buhay, kapag kinatakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinigil mo yung mga haram. Okay? Alam mo yung mga haram. Alam mo rin yung mga dapat mong gawin. Okay? Kasi yun yung, yun yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala eh. Di ba? Yung gawin mo yung mga pinag-uutos niya, tapos katakutan, yung kumbaga layuan mo rin yung kanyang pinagbabawal. Ngayon, nagdarasal ka. Ginagawa mo talagang mas mabuti yung pagdarasal, ang yung mga pag-ibada, pagbabasa ng Quran, pag-aayuno. At bukod doon ay talagang pinagsikapan mo na layuan yung mga pinagbabawal. Lumayo sa mga pagtingin sa mga haram. Lumayo sa mapakinig sa haram. Lumayo sa mga kinikita na haram. No? Ano mang uri ng haram na, alam mo, al-haram bayyinun. Ang haram sa atin ay maliwanag. No? Pero nasa sa atin kung paano natin paano yung ating katawan, magiging Muslim talaga. Magiging, kumbaga, lalayuan niya talaga yung mga pinagbabawal. No? So, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yun yung mga binanggit niya na katangian ng kanyang mga ibad. Inaangkin niya yung mga tao na yun, na kanyang mga alipin. O aking mga alipin, alladina, sila na naniniwala, gumagawa ng kanilang mga pinaniniwalaan, okay? Ittaqu rabbakum, katakutan ninyo ang inyong Panginoon. O ito na, yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sabi din ng ating mga scholars, ito rin yung isa sa mga matatawag na sunnatullah. Okay? Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron ding sunnah. Ibig sabihin, meron siyang programa na hindi nababali. Kahit yung mga bagay-bagay, nagbabago-bago, di ba? Sabi nga nila, meron silang kasabihan na lahat ng bagay nagbabago. Okay? The only thing that doesn't change is change daw. Kumbaga, kung ano yung isang bagay lang na hindi nagbabago, yung pagbabago. Ibig sabihin talagang default na mga bagay nagbabago. Pero ang sabi dito ng mga scholars, isa sa mga sunnah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung programa ng Allah, naka-default na ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tradisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay makikita dito. Lilladina ahsanu fi hadi dunya hasana. Okay? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para doon sa mga ahsanu, nagpakabuti sa mundong ito, fi hadi dunya hasana, mapapasa kanila ay kabutihan din. At higit pa sa ginawa nila. Sa ibang aya ay bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, i-reward niya yung mas mabuti pa sa kanilang mga ginawa na kabutihan. So yan yung isa sa mga sunod ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag gumawa ka ng kabutihan, ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ajar, ang biyaya, yung reward mo, kabutihan din. At mas higit pa. So, huwag kang mawawalan ng loob sa paggawa ng kabutihan. No? Lalo na sa mga pagsasaliksik ng kaalaman, no? Minsan, yung tao tinatamad, kasi siguro sa mga problema, sa mga suliranin, o kaya naman kung ano yung mga waswasakan ng syaitan. Pero, lagi mo tatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang sunnah, meron siyang talagang programa or default na ginagawa niya, na kapag ikaw nagpakabuti, matatamasa mo yung reward. Hindi yan katulad dito sa mundo, na sa mga tao, or sa employee mo, di ba? Employer mo, na kahit ano pang pasikat mo dyan, or kahit ano pang loyalty mo dyan, hindi mo alam bukas makalawa, tatanggalin ka. Di ba? Ganyan kasi dito sa dunya. Dahil ang mga tao o yung mga
mga namumuno dito sa mundo, meron silang kani-kanyang mga limitasyon. Kahit anong pangako niya sa iyo na pakabuti ka lang, bigyan kita ng maraming benefits. Tataasan ko pang mo yung sahod mo. Nababali yan. Bakit? Kasi mayroon silang limitasyon. Subalit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang may-ari ng lahat ng sanlibutan. At dito, babanggitin din natin mamaya. Okay? Yung isa sa mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para siya yung karapat-dapat sa kanya yung mangako na yung magbigay ng final say na lilladhina ahsanu, para sa mga nagpapakatuwid, gumagawa ng kabutihan ay kabutihan din. Bakit? Kasi sabi dito, wa ardullahi wasi'ah. Isipin nyo, ang lupain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay malawak. So sabi sa tafsir ni Sa'di, Imam Sa'di, wasi'a dito, ardullahi wasi'a, ibig sabihin na nangangahulugan lang yan ng kalupaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin ng kanyang kapangyarihan ay wasi', walang limitasyon, malawak. Nasasakop niya ang lahat ng bagay. No? So yan yung sinasabi natin na kahit ano pang buti mo sa employer mo, mababali yung kontrata niyan sa iyo. Pero ang kontrata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo, lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Kontrata ng iyong Panginoon sa iyo kapag ikaw ay naniwala ka, okay? At kinatakutan mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay? Kapag ikaw ay nagpapakabuti lagi, ginawa mo yung mga kabutihan, mapapasayo din ang kabutihan. Pangako yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ardullahi wasi'ah. Okay? Ang kalupaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wasi'. Kaya nga kabilang din sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-wasi'. No? Al-wasi', ibig sabihin malawak. Okay? So kapag sabi ng mga ulama, ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na al-wasi', ibig sabihin yan, wala siyang hangganan. Sakop niya ang lahat ng bagay. Kaya ikaw na, nagpapakabuti, huwag ka mawalan ng pag-asa dahil bakit? Yung ginagawa mong kabutihan, talagang may bibigyan ng reward. At gayon din, pag sinabi ng al-wasi', sabi din ng mga ulama, ganon din. Ang pangalan ng Allah na al-wasi', sakop din niya yung pagpaparusa. Kaya kung ikaw na nagtatago ka sa iyong mga kasalanan, di ba? Punta ka sa isang lugar or hindi mo nilalagay sa publiko, nagsasabi ka na di naman ako lang naman ang gumagawa nito, pasikreto, no? Wasi, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakop din niya. Nakikita ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ikaw rin ay makakatikim ng parusa sa iyong ginagawang mga paglabag sa Islam, paglabag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun din mga kapatid, kapag ikaw naman ay binigyan ng problema ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, sa iyong pamilya, sakop ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga umurud dunya. Okay? Lahat ng mga ating mga matters, lahat ng ating mga sitwasyon, ito ay sakop ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa or hindi ka dapat mapanghinayang ng loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, dito rin, ibig sabihin, kunyari, ikaw ay nagsasadaka, huwag kang mawalan ng pag-asa na hindi mawawalan ng saysay yung pagsasadaka mo. Okay? O kaya naman, ikaw ay namumroblema sa iyong future. Ang Allah nga ay wasi'. Sakop niya lahat ng bagay. Bakit ka problema sa panusto sa iyong future? Kung ang iyong Panginoon ay al-wasi'. Diba? Sakop niya lahat ng bagay. At kayang-kaya niyang tustusan kung ano man yung mga pangailangan. So, innama yuwaffa, ito pa ang dagdag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffa sabirun, okay? Katotohanan na talagang ibibigay or gagantipalaan ang mga nagsasabar, yung mga nagtitiis, ajrahum, bigayri hisab, na ang kanilang gantimpala ay hindi na, i-account. Ibig sabihin, ay hindi na binibilang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bigayri hisab. Pag sinabi natin bigayri hisab, imbis na yung reward mo, okay, 100 times lang yung reward mo dahil sa pagsasabar mo, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay,
ang iyong reward ay hindi lang magiging limitasyon, hindi lang magiging limited, kundi hindi na bibilangin ng Allah ang magiging reward mo. Ibig sabihin, kumbaga, balik tayo doon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wasi'. Dahil ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala al-wasi', okay, kung siya ay malawak din sa pagpaparusa, mas malawak din ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbibigay ng reward. So sa atin bilang mga mu'min, nakakaranas ng iba't ibang mga problema, suliranin, meron tayong kanyang-kanyang mga alalahanin sa buhay, no? Huwag tayo mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Kung dati kumbaga ikaw ay nag-aalala masyado sa iyong future, ipagduan mo lagi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lubos na al-wasi'. Siyang lubos na nakakaalam at siyang lubos na nagbibigay ng reward. Okay? Yun nga lang, ulitin natin na magsimula tayo sa binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpakaalipin ka sa iyong Panginoon. Pag sinabi natin na magpakaalipin ka sa iyong Panginoon, ay ikaw ay dapat tunay na maging ganap na Muslim sa lahat ng larangan ng iyong buhay. Kasi merong iba, mga kapatid, nagdarasal sila ng 5 beses isang araw. Mas nauna pa sa usaf. Pero yung kanilang pakitungo naman sa kapwa, pakitungo nila sa bahay nila, hindi naman pang Muslim. Diba? Baliktarin naman natin, yung iba talagang nagtatrabaho talaga. Kumbaga, kung pwedeng employee of the month mo lagi, talagang nauuna sa time in. Mas nahuhuli pa sa time out. Pero, naiwanan naman niya yung kanyang mga obligasyon. Ibang mga obligasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan, mga kapatid, lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundo, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nag-aaral, okay, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, lahat yan dapat ay katakutan mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpakalipin ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa paraan na gawin mo ang kanyang mga batas ukol doon sa mga yon. No? Hindi yung susundin mo lang kung anong iyong shahwa, ang iyong desire. Dahil kapag ikaw ay ginagawa mo lang iyong desire, kung ano lang maisipan mo, kung ano lang ang magustuhan mo, ay hindi ka alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alipin ka ng iyong pagnanasa. Riyadu billah. No? So nawa katakutan lagi natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at lagi natin tatandaan, ipaalala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi yung kanyang mga ayat, yung kanyang mga pangako na sa mga nagpapakabuti, lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Okay? Sa mga nagpapakabuti dito sa mundo ay mapapasa kanila ang kabutihan, at dagdag pag na Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ka mawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil wa ardullahi wasi'ah. Ang kalupaan ng Allah ay malawak. Kaya bakit ka mapanghinaan ng loob? Bakit ka magkakaroon ng doubt? Diba? Bakit ka magkakaroon ng doubt? Okay? At kapag ikaw ay nagsabar sa mga problema, suliranin na tumama sa iyo, ano yan? Default yan, mga kapatid. No, hindi ibig sabihin na ikaw ay nagpapakabuting Muslim, hindi ka natatamaan ng mga bala, ng mga iba't ibang mga test, mga iba't ibang mga suliranin. Bagkus, mga kapatid, kung ikaw ay nagpapakabuting Muslim, mas dun pa papasok sa iyo ang mga pagsubok. Kaya, ang mga sahaba, kapag sila ay hindi nabibigyan ng mga pagsubok, mga suliranin, nag-aalala sila. Dahil bakit? Baka hindi naman pala tanggap ang kanilang mga pagdarasal. Paano ang kanilang connection sa Allah? Dahil bakit? Kapag mas matindi ang iyong connection sa Allah, mas matindi yung paggawa ng kabutihan, paggawa ng mga pinag-uutos ng Allah, mas susubukin ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ikaw ay magiging matatag. Subalit, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Bakit? Okay, innama yuwaffas sabirun, katotohanan na ibibigay naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, i-reward niya sa mga nagsasabar, mga nagtitiis, ang kanilang mga reward na hindi na binibilang, na walang bilang. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.